Good morning sa'yo, Pilipinas. Magandang umaga sa'yo. Merong weirdong pangyayari na itong nakaraan. Actually, alos sa 10 linggo na. Maraming nananaginip tungkol sa akin. Hindi ko alam kung bakit nangyayari yun. Pero synchronize yung panaginip ng mga tao. Maraming nag-message sa akin na mamamatay na daw ako. Tag-ina. Yes! This is it. Almost there. Hindi ko alam paano nangyayari yun eh. Pero synchronize yung panaginip ng mga tao eh. Nagsisipag PM sa akin eh. Ilang araw na, may mga nagsisipag message sa akin na napanaginipan daw nila ako. Random stranger lang ito. Random fans. Hindi ito parang, merong mga iba na mga kaibigan ko personal na napanaginipan ako. Pero hindi naman, yung mga kaibigan ko personal, hindi tungkol sa kamatayan eh. Pero yung mga random stranger, sila yung nanaginip na mamamatay na daw ako. Tinanong ko nga kung anong cause of death, lahat sila walang sinasabi. Walang sinasabi lahat. Hindi daw nila alam, basta isang araw nabalitaan na lang daw nila, patay na daw ako dun sa panaginip nila. Sabi ko, wow! Ina, this is it. Yung pinagkaantay-antay ko ng mahabang panahon, this is it. So yun, Pilipinas, I will continue doing what I am doing. I will still do what I am supposed to do. Gagawin ko lahat ng mga bagay na kailangan kong gawin. Gagawin ko lahat ng mga bagay na gusto kong gawin sa buhay na ito para makatawid ako ng payapa sa kabilang buhay. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. So, gaya pa rin ng dati, watching from Israel, magaya pa rin ng dati, pakishare nyo nga muna sandali itong post na ito para mapatawag na yung iba pang mga gustong manood sa live ko. Sige, pakishare muna itong post na to. Gusto ko munang makita yung mga done ninyong lahat. Tapos, yung mga gustong umakyat sa live, welcome na kayo para makaakyat sa live. Alam mo, minsan ka lang mabubuhay, Pilipinas. Minsan ka lang mabubuhay. Ang ibig kong sabihin doon is, dito sa katawan na to, hindi ka na babalik dito. Hindi ka na babalik sa katawan na to maliban sa pagkabuhay na maguli. Pero dito sa panahon na to, at sa katawan na ito na yung pinaka the best na magagawa mo para sa sarili mo, na iayos yung sarili mo habang buhay ka pa dito. Huwag ka na umasang parang may reincarnation pa, waste of time yan eh. Waste of energy. Ang problema mo ron, impractical yan. Paano kung wala na palang reincarnation? Paano kung ito na pala yun? Paano kung yung kabilang buhay na inaantay mo hindi pala buhay dito sa mundo na to at iba palang buhay yun? Diba? Isipin nyo yun, Pilipinas. Be practical. Yung iba parang ang sinasabi lagi, bawi na lang next life, ganun. Hindi nagme-make sense sa akin yung bawi na lang next life eh. Why would you wait for next life kung pwede mo namang ayusin tong buhay na to ngayon? Galingan mo na dito. Isang beses ka lang mabubuhay. When I say isang beses ka lang mabubuhay, hindi natin alam kung ano meron sa kabila pagkatapos itong buhay na to. So lupitan mo na dito, tindihan mo na dito, galingan mo na rito hanggang makuha mo lahat ng gusto mo rito sa buhay na to na may kinalaman sa konsensya mo. Pero pagka going against your conscience, wag, ingatan mo ang sarili mo, Pilipinas. Ingatan mo ang sarili mo. Yung iba masyadong greeding klase ng mga tao na kahit against their conscience, tuloy-tuloy pa rin sila sa kalokohan nila eh. Pilipinas, dahan-dahan ka. Dahan-dahan ka. Hindi lahat ng pagkakataon, iyo ang buhay mo. Sige, let's go. Sinong gustong umakyat sa live, type nyo lang ako. Para makapagsimula na kagad tayo, let's go. Para mabilis, paki-share nyo nga muna sandali to. Gusto ko muna sandali makakita ng maraming viewers. At least minimum 100 viewers muna tayo. Minimum 100 viewers. Gusto ko makakita ng 100 viewers dito. I'm seeing 52 viewers. Let's go, 52 viewers. I'm seeing 52 viewers. Lahat kayo na 52, mag-share muna kayo na itong live na to. Pakibilisan. Share muna kayo ng live na to. Sige, let's go, 52 viewers, let's go. Doon muna tayo sa inyo. Share muna kayo na itong live na to. Ayan, sige. Meron na kagad. Jumong. Akit ka na, brother. Let's go. Jumong, ina-add na kita. Let's go, brother. Dinecline. Yun lang. Ito isa sa mga problema ko sa sa Facebook eh. Ito isa sa mga problema ko sa Facebook. Patapos naman na yung suspension ko sa TikTok. Yan. Good morning, brother. Hi brother, good morning. Magandang gabi. Taga saan ka? Bago ako magtatanong sa iyo, talagang ako ay saludo, nagpapasalamat ako talaga. Dahil tulad ng sabi mo, para ba nung araw, lalo na sinasabi nung panahon ng pandemic, talagang
Puro prank-prank na lang mga tao, no? Poverty porn, kung ano ba, hanggang promote ng sugal. So ngayon, para bang nagising ng mga tao sa kamangmangan, brother? Unti-unti, Dahil sa brother. words of wisdom. Parang Hindi unti-unti ko nang hindi ko makikikredit sa sarili ko 'yun. Pero bang nagpapasalamat ako nang sa nagising ng mga tao sa kamangmangan. Mm. Sa Unti-unti kamangmangan, nagigising na ang Pilipinas. Unti-unti nagigising. Mapansin mo, brother, sa tuwing yung mga banat mo ay napakalalim na out of ano na, parang nawawala yung broadcast mo. Alam mo bakit? Dahil sa sino naman yung sinong empire ba ngayon sa atin, di ba? Sinong empire ngayon? Parang ayaw ba nila ang mga Pilipino, ayaw talaga nila magising sa kamangmangan dahil sa sa words of wisdom mo. Actually, regular nga akong inire-report ng mga utak toge. Lalo yung TikTok ko, maya suspendido ako sa TikTok. Minsan 1 day, minsan 7 days. Ganun ang TikTok ko, magsuspindi 7 araw eh. Buti na nga lang kamo sa Facebook, Matindi, kahit paano brother. medyo lenient ng Matindi, konti. idol. Buti ang Facebook, Alam mo, kahit paano medyo lenient ng konti. Salamat Yun nga talaga, lang. dumami para sa akin. Ikaw nga siya, Little David ng Pilipinas. Salamat, brother. Little Although David hindi ko ng Pilipinas matatanggap yun para kasi sa wala akin. akong sakaling kinga. Oh, brother, Wala akong sakaling kinga nun, brother. ito lang yung tanong ko sa'yo, brother. Okay. Alam naman natin na ang Sabah, Malaysia ay kabilang po yan sa isla ng Pilipinas, kaya ang ating bansa ay tinatawag na arkipelago, ano po? Mhm. Yan, di ba? Hindi ako nagkamali, September 18, 1969, pinirmahan ni Marcos ang Act of Congress Mhm. na ang layunin noon, ang Sabah, Malaysia ay kasama sa Republika ng Pilipinas. Mhm. Sa ginawa ni Marcos, ang gobyerno ng Britanya ay nagpadala ng Hammer Hawker bomber jet sa Kota Kinabalu, sabay babala na ipagtatanggol daw nila ang Malaysia. Ah. Kung sakaling maggera sa pamagitan ng Malaysia at Pilipinas, ang gobyernong Britanya ay magpadala ng mga barkong padingba sa karagatan ng Pilipinas. Mhm. Wala talagang magawa si Marcos, British ba naman ang kalaban eh. Ang tanong, ito yung tanong, brother. Sa kabila ng ating pagiging alyansa ng Pilipinas sa Amerika, bakit hindi tulungan si Marcos ng mga kano? Yung tinutulungan naman itong Marcos ngayon, tinutulungan. Kung Hindi, hindi mo napansin, Nung una pa, nung matanda pa, yung tatay. totoo, I haven't done enough research just to check on that. Hindi ako sigurado. Una-una kasi yung usapin kasi na yan tungkol sa Malaysia at saka sa Pilipinas, ang problema kasi natin dyan, yung Sabah, ano na yan eh, meron nga, ang totoo may conspiracy theory nga dyan. Ang dahilan kung bakit hindi ako sigurado, kasi merong conspiracy theory kasi dyan. Yung conspiracy theory, ang sinasabi, ibinenta daw yan, yung Sabah. Ibinenta yan. Kaya tinan mo, hindi na ipinaglaban na oo, sige, merong parang, alam mo yun, token war na nangyari na hindi naman masyadong, alam mo yun, hindi masyadong brutal na pangyayari. Pero, alam mo, for the longest time, brother, ang Pilipinas kasi tulak-tulakin ng iba't ibang mga bansa kasi yung mga presidente natin may diferensya rin eh. May balita ako, ibinenta yan sa Sabah na yan eh. Although conspiracy theory yun, syempre, obviously, hindi naman magiging fact yan. Pero tignan mo naman yung nangyari dyan sa West Philippine Sea, na parang halos kaparehas din ang nangyayari sa Sabah noon. Diba? Isipin mo yung konsepto na parang halos kaparehas lang yan eh. Basta na lang lumapag dyan yung ibang mga lahi, tapos parang okay lang sa presidente, tapos parang walang pakialam. Hanggang nakita mo yung West Philippine Sea, di ba? Yung Baho de Masinloc at yung marami pang iba, na dati minsang panahon, ano lang yan eh. Kumbaga, mga maliliit na parang island lang yan eh. Ngayon mukhang isang malaking, mga maliliit na islands lang yan dati. Ngayon mukhang isang malaking isla na may airstrip na, tapos mukhang may silo na rin doon. Tapos mukhang, alam mo yung mukhang kaya nang maglagay doon ng puta, military weapon against us eh. Diba? For the longest time, brother, nasa presidente kasi yan eh. Yun kasi ang problema ng mga naunang presidente natin, pinababayaan kasi yun. Pinababayaan. Tingnan mo, 'di ba? Parang katulad ngayon, ngayon, malaki na ngayon yung problema. Kaya yung bagong Marcos ngayon, sinasabi na wala raw ipamimigay sa mga isla natin kahit 1 inch ng isla daw natin, 1 square inch ng isla natin. Pero tingnan mo, yung Baho de Masinloc na obviously sa atin 'yan.
Tapos yung iba pang mga island dito sa may bandang kaliwa ng Pilipinas, hindi na Sabah, Malaysia yan, kasi wala na yung Sabah di ba? Talagang completely sa Malaysia na talaga yan Wala tayong magagawa dyan Pero itong nasa gilid natin, wala rin tayong magawa. Ngayon, tungkol sa tanong mo kung tinutulungan tayo ng Amerika, nakikita mo naman talaga tinutulungan tayo ng Amerika. Ang problema, masyado na talagang malakas kasi yung puwersa ng China dyan sa may bandang gilid. Ang dahilan kasi pinabayaan ng mga dating presidente. Pinabayaan O ngayon, ano pa ngayon na magagawa natin? Puta, parang military base na yung itsura niya na nasa gilid ng isla natin magagawa pa ba tayo dyan? Ang problema kasi sa Pilipinas, siguro, hindi ako sa uma-agree sa komunismo, Hindi ako sa uma-agree sa komunismo. Pero kailangan natin ng matibay na liderato, I will say, na hindi napapasilaw sa pera, na hindi takot tungkol sa buhay niya, na hindi interesado sa kasikatan, hindi rin masyadong interesado sa kapangyarihan, tapos ang general interest talaga ay mapagsilbihan ng Pilipinas. Yun ang kailangan nating liderato. Hindi natin kailangan ng mga malalamyang liderato na puta. Alam mo yung alam mo ito kasi problema, brother, diretsahan lang Kaya hindi nila makana yung mga presidente na nandiyan sa ibabaw, kaya hindi nila makana yung ibang mga bansa kasi yung ibang mga politiko natin nagpapabayad kasi dun sa mga bansa na sumasakop sa atin. Tapos natatakot sila ngayon, itong mga nakaupo ngayon, hindi ang ibig sabihin itong Marcos ngayon ibig sabihin lahat ng mga nakaupo in the past, natatakot sila dun sa konsepto na pag iba yung naupo na pinopondohan ng kalabang bansa, baka madelikado sila kapag hindi na sila yung nakaupo. Nakikita mo naman yung nangyayari ngayon kay Duterte, di ba? At pwedeng mangyari yan sa lahat ng mga presidenteng mauupo. Kaya kinakabahan silang kanain yung kabilang bansa na may kinalaman sa mga isla natin. Kasi in case hindi mo napapansin, hindi na ngayon masyadong uso yung warfare na katulad ng ginagawa ng Russia at saka Ukraine. Ang uso na ngayon, yung warfare na may kinalaman sa pera na ako halimbawa, bansa, sasakupin kita. Ang gagawin ko, yung mga politiko mo, babayaran ko ng pera para kumandidato. Ngayon, installed na ngayon yung government na sa akin galing dahil ako nagpondo sa yung politiko ka. Ganun ang bagsakan na ngayon O kaya ngayon, ang nangyayari, pati ngayon yung mga isla natin na ibebenta tuloy sa ibang mga lahi. Eto na mo, ang pinakamagandang halimbawa nga dyan, itong mga nasa gilid sa may banda Sambales Puta, diretsahan lang, brad Paano nagkaroon ng mga diretsahan lang tayo Paano nagkaroon ng mga tambak na lupa yung putang inang nasa gilid natin yung West Philippine Sea para magkaroon ng base dyan ng militar ng China. Tangina brad, diretsahan lang binebenta ng mga nandyan sa may banda dyan, sa may bandang Sambales. Yung mga lupa natin, as in literal lupa talaga natin, binebenta nila dyan. Kasi yung mga putang inang mga politiko na yan, yung mga impacto na yan, binebenta yung parte-parte, patsi-patsi ng bansa natin sa mga banyaga. Tangina sa akin nga, merong isang ako gusto ko suportahan yun Merong isang kongresista, merong isang politiko na nagpanukala na kapag napatunayang korap ka, firing squad. Ako gusto ko suportahan talaga yun Para tangina maubos yung mga putang inang yan Pero mo binebenta mo talaga dapat Iisipin mo, alam mo, I can't wrap my head around the concept na yung bansa natin binebenta mo sa banyaga. Ulol ka ba? Tangina, mawawalan tayo ng bansa, gago ka. Yung mga anak natin, yung mga anak mo mismo, mawawalan ng bansa. Sino pang pagkakampanyahan ng mga anak mo pag yung buong bansa natin sinakop na ng banyaga? Ulol na mga putang inang politiko. Putang ina, napipikon ako dyan sa mga yan. Kaya nga sabi ko, pagdating ko sa impyerno, tangina, yung mga putang inang politiko na yan, isama mo na yung mga religious leaders, nagsama ng maraming mga kaluluwa sa impyerno, magsusuntukan kami lahat yan doon pagdating sa impyerno. Wala silang kayang gawin dahil pare-parehas kaming immortal doon. Tangina. Ang problema, wala tayong magawa. Bakit? Kasi yung putang inang mga politiko natin, natatakot sa mga putang inang malalaking bansa. Alam mo, medyo ngayon diretsahan ngayon tungkol sa international bilateral agreements natin with other countries, ngayon pumapabor ako kay Marcos Diretsahan lang, pumapabor ako kay Marcos. Hindi yan dahil si Chester sumasang-ayon sa lahat ng plataforma ni Marcos dahil tuta hindi ganun ang konsepto. Tungkol sa may kinalaman sa international lang ang pinag-uusapan natin. Pero local, hindi ako makakapagsalita pa dyan kasi I haven't done enough research. Pero nakikita ko ngayon ang ginagawa ng Marcos ngayon, in fairness sa kanya,
Ang ginagawa ng Marcos ngayon, nakikita mo nakikipag-alyansa sa maraming bansa na either kalaban ng China o neutral sa China na hindi lang talaga gustong makuha ng China ang West Philippine Sea. Anday na kasi pag nakuha ng China ang West Philippine Sea, putang ina world domination na mangyayari dyan dahil kalahati ng komersyo ng buong mundo dyan dumadaan sa West Philippine Sea. Kaya nagugustuhan ko yung ginagawa ng Marcos ngayon Although yung politika natin dito sa loob ng bansa, parehas hindi ako sumasang-ayon doon sa dalawang putang inang ulol, yung Marcos at saka yung Duterte, na nakikita mong nagbabangayan sa gitna ng publiko, na parang mga bata, tangina nakakadiri na yung itsura Pero tungkol sa international na ginagawa nitong presidente natin ngayon, diretsahan natutuwa ako sa kanya. Tungkol sa international, pero dun sa local, tangina nakakaburat yung away ng dalawang bata. Nakakaburat. Naiinis ako dun sa dalawa. Pero tungkol sa international, I think yung president natin ngayon, he's doing the right thing para makipag-alyansa sa lahat ng bansang kalaban ng China, para makipag-alyansa din sa mga bansang neutral sa China, at dahil ang hinihingi naman natin, hindi naman gere. Ang hinihingi natin, kapayapaan, tapos mapa sa atin lang yung atin na wag tayong pigilan na makapag-navigate dun sa sarili nating mga tubig. Wag tayong pigilan na makapangisda sa sarili nating tubig. Huwag tayong pigilan na makapasok sa sarili natin teritoryo, putang ina. Di ba? Ganon kasimple yung konsepto. Alam mo, ang kulang talaga sa atin, yung presidenteng handang mamatay para sa bansa Yan ang kulang sa atin. Wala ba, Yung brother? presidente na hindi na importante sa kanya kung mahalal sa kanya yung mga anak niya o yung asawa niya. Hindi na rin importante sa kanya kung mabuhay siya o mamatay siya. Basta Pilipinas lang. Yan ang kulang sa bansa natin. Yan talaga ang Sakaling ikaw, brother. kulang sa bansa. Mga Baka politiko balang natin araw, ngayon, brother, tangina, kung tumatakbo ipagkaloob sa pera. Nakakadiri ang tsura ng politika ngayon. Tangina, tumatakbo na lang lahat sa pera. Lahat na lang tungkol sa pera. Nakakadiri na. Putang ina. Wala tayong magawa Wala tayong magawa kasi yan ang binoto ng taong bayan. And do we have a fucking option? Wala naman Pipili ka lang sa dalawa di ba? Pipili ka sa Marcos na putang ina yan. Nakikita mo ngayon yung putang inang bangayan. Tapos nakikita mo ngayon yung putang inang korupsyon. O pipili ka ngayon sa Duterte na baka hindi nga masyadong korrupt pero putang inang pakiramdam mo binibenta ka na sa China. Philippines province of China. Gawain nyo na lang kaming province of China. Ano yan? Tang-inang yan. Yung pakiramdam na putang ina, ano ba itong mga putang inang to? Nakaka-frustrate. Wala bang matalino sa inyo para putang ina naman, mga namamahala ng bansa natin kung hindi tayo binebenta sa bansa ng banyaga? Tangina, ayan, para silang mga batang nag-aaway-away dyan. Tangina, putang ina. Hindi ako makapaniwala dyan. Tangina, hindi talaga ako makapaniwala. Alam mo, totoo, ngayon, binabawasan ko yung pakikinig sa news Putang ina, nakakaburat Makakabalita yung vice president mo, tinetrete na papatay ng presidente. Makakabalita ka naman, yung presidente, pinapato ko lang naman! Putang ina naman talaga. Alam mo yung sakit ng ulo na tang ina, wala pa tayong leader man lang na putang ina. Yung may interest man lang na umusad naman ng Pilipinas. Tang ina, lagi na lang tayong mahirap. Lagi na lang tayong bobo. Putang ina. Nakakaburat. Yun nasagot ko ron. Tang ina, nainis ako ron. Trigger ako sa putang ina talaga. Putang ina talaga. Nabuburat talaga ako. Ayan, tungkol sa Malaysia, meron conspiracy theory, binenta yan. Parang katulad lang din tong nasa gilid natin, may conspiracy theory din na binenta yan. Tangina, alam mo, diretsahan lang tayo. Presidente ka ng bansa, hindi mo alam na nagtatayo ng base militar dyan sa gilid mo yung putang ina ng China? Putang ina naman. Diba, presidente ka ng bansa, hindi mo alam na nagtatayo ng base militar yung China dyan sa gilid? Kinang-kina, nakakaburat ang puta. Buti pa nga itong presidente natin ngayon. Nakita mo, tingnan mo, pinagbawal ang Pogo. Bakit? Tangina yung mga Pogo, strategic yung location, nilalagay nila malapit sa military bases. Tangina, di ba? Kung di nyo napapansin, ako lang, putang ina, ako lang ba yung masira ang ulo para magtyagang mag-research dito? Na putang ina, alam mo yung mga Pogo nakalagay strategic malapit sa military bases? Tapos hindi pa kayo nagtataka, yung ginagawang dam dyan sa may bandang norte, sa may bandang kanan, China din ang kontraktor. Putang ina naman. Tang ina, 'di ba? Paano pumayag kayo? Tubig natin 'yan, gago ba kayo? Tubig natin 'yan Supply ng tubig ng bansa natin 'yan. Pumayag kayo, yung China ang kontraktor, gago ba kayo? Tang ina sa isip ko, putang ina naman talaga We're all going to oblivion because of these people. Putang ina!
Nakakaburat. Ang ina, we're all going to die because of these people. We're all going to lose our country because of these people. Ang ina yung mga binoboto ng mga tao due to lack of options. Due to lack of options. Wala kang mapagpilian eh. Pili ka lang sa dalawa. Either bebenta yung bansa natin sa banyaga o putang ina parang mga batang nag-aaway dito sa loob ng bansa. Tang ina. Nakakaburat. Wala man lang tayong matalinong putang inang parang katulad ng mga noon na mga leader nating mga diplomatic na mga tao. Kahit pa sabihin mo emotional na mga klase ng mga tao, at least at the very minimal, ang nasa puso naman nila, yung bansa naman natin, hindi yung putang inang bulsa lang nila, at saka yung mga putang inang mga anak nila, na mga putang inang mga korap din. Pare-parehas lang silang mga putang inang mga buhaya. Wala kang tulak kabigin eh. Wala ka talagang tulak kabigin sa mga yan. Tang ina. Nakakaburat. Wala man lang kahit pa paanong matino eh. Siguro kung meron mang matino, wala kang makitang alyansang tumutulong dun sa matino. Ako, Pilipinas ha, diretsahan lang ha. Sa akin, maganda yung maganda yung suggestion ni, kung di ako nagkakamali, si Harry Roque yata nag-suggest nun, na sabi niya, kung pakiramdam ninyo, isang politiko mahirap, pero pakiramdam ninyo, matino din yung politika na yan, tayo ng mga normal na taong bayan ang gumastos para sa kanila. Tayo na mag-ambag-ambagan para makakampanya sila. Yung mga matitino, yung mga kurap, pabayaan mo na sila. Ang dami ng pera ng mga hayop na yan. Tangina, sobrang dami nga nilang pera. Pinamimigay na lang nila para bili ng boto eh. Nakakaburat, putang ina. Wala kang tulak kabigin eh. Alam mo, waiting ako ng mga bagong breed ng mga ng mga politiko dahil sa social media. Waiting ako ng mga bagong breed ng mga politiko na may mga paninindigan, na willing magpa-audit, na lahat na lang ng tao okay sa kanila, na open book policy. Tapos tignan natin ngayon kung kani-kanino napupunta yung mga putang inang mga SOP ninyo, mga gago. Tang ina. Pero mo SOP inakyat from 20% papuntang 40%. Ano yan? Halos sa bunsa na nila pupunta pera. At saka sa kung sino man yung gusto nilang pagbigyan ng pera na nakasang-ayon din sa gusto nila. Tang ina. Nanggigigil ako, putang ina. Nakakapanggigil, nakakapanlumo, putang ina. Alam mo yung ako personal, hindi ako interesado tumakbo sa politika, pero pag tangina talaga, nakakaburat. Sabi ko nga sa isip ko tangina, alam mo yung pakiramdam na, siguro mas maigi, siguro mapatay na lang ako ng politiko, no? Kasi ganun din lang naman Gusto ko rin lang naman mapatay ako ng kung sino man. Yun yung pinaka gusto ko talaga. Yun ang ultimate dream ko, mapatay ako. Bilang nagsasalita, bilang naninindigan do sa mga bagay na pinininindigan ko, ang gusto ko talaga, ang ultimate dream ko, mapatay ako. Yun ang gusto ko. Yun ang ultimate dream ko. Iniisip ko, banatan ko tong mga hayop na to eh. Kumukuha lang ako ng sapat na ebidensya. Kumukuha lang ako ng sapat na ebidensya. Pakinabang mo, kaya ka lumabas sa mundo ng social media para magising ang mga tao sa kamangmangan. Antay lang kayo. Binubuo ko lang tong Project 1M. Antay lang kayo, binubuo ko lang tong Project 1M. Kaya ka Abang dumating lang sa kayo, mundo ng social pag media. natapos tong Project 1M, tangina yung mga putang inang yan, sige. Iisa-isahin natin yung mga gagong yan. And I will die in this country with dignity. Kaya nga brother, lumitaw ka sa mundo ng social media. Abang Siguro lang maayos kayo. ang ating bansa. Wala kayo makikitang kaparehas ko. Wala Wala. Basta mag-aabang lang kayo. Antayin nyo lang. Wala kayo makikitang kaparehas ko. Basta Nag-isa ka lang brother, little David ng Pilipinas. we'll see. Hindi ako yun. Masyado akong maliit para dun. Tama yun. Nalilito ako brother, kapag tama, tinatawag akong gano'n. Basta ako lang si Chester. Gano'n lang kasimple yun. Ako lang si Chester. Mamalasakit na ako sa ikaw sa kapwa little tao ko. David ng Pilipinas. So huwag niyong kakalimutan, greedy pa rin ako. Pangkabilang buhay itong binabanatan ko. Hindi ito tungkol sa pera, hindi ito tungkol sa kasikatan, hindi ito tungkol sa kapangyarihan. This is all about myself and my soul in the afterlife. Para sa kabilang buhay ko ito. Huwag niyong kakalimutan, greedy pa rin ako. Ako pa rin ito, si Chester, na greedy, na gusto ko mayaman ako sa buhay na to, gusto ko mayaman pa rin ako sa kabila. Pero hindi ako interesado sa pera ng mga putang inang nakakadirin tao. Ina nakakadiri kayong mga politiko kayo. Ang daming nga nag-reach out sa akin kung alam mo lang. Kung alam nyo lang. Ang daming nagme-message sa akin. Ang daming pumupunta dito. Ang daming nakikipag-usap sa akin na tumatawid-tawid pa sa kung kani-kaninong bibig na gusto daw akong makausap ni ganitong congressman, gusto akong makausap ni ganitong mayor, gusto akong makausap ni ganitong politiko para
Ikakampanya daw sila sa putang inang eleksyon na putang ina talaga nila. Tapos willing to pay daw kung magkano daw ang presyo, kung magkasundo na lang daw kami. Tangina. Tangina. Congressman sila, hindi, walang panama sa'yo, brother. Sa oras ng panalita mo, walang panama. Wala talaga silang panama. Siguro kung makita Antay kayo, balang malapit araw, na. brother. May mga lumalabas ng bagong breed ng mga ano eh. May mga lumalabas ng bagong breed ng mga politiko. Abang lang kayo, may Manginginig mga siguro kami. lumalabas na bagong breed ng Sinasabi politiko. mo, no? Manginginig siguro yung mga tao, nakikinig sa'yo, habang sinasabi mo yung mga plataforma. Tangina. Walang Abang lang kayo, kaparehas. abang lang kayo. Sinong executive dyan? Walang kang kaparehas. Totoo. Basta magabang lang kayo. Antay lang kayo. Antay lang kayo. Huwag nyo kakalimutan, hindi ako interesadong tumakbo sa politika. Gaya rin lang naman, hindi rin naman ako interesadong maging social media influencer eh. Tangina na. Wala lang talaga akong choice eh. Puta, due to lack of options eh. Wala akong choice eh. Tangina, alam mo yung katulad nito, yung konsepto lang na yung bansa natin naghihirap. Tangina, hindi naman ganun kahirap yumaman eh. Kaya nga pinapakita ko na nga sa inyo, mano-mano kung paano yumaman eh. Mano-mano, kahit pagod ako rito, hirap na hirap ako rito, hindi ko alam kung ano ginagawa ko sa putang inang Project 1M na to eh, diretsahan lang. Hindi ko alam kung ano ginagawa ko rito. Wala akong malay sa pagluluto ng pambenta. Basta ang alam ko lang, yung pangkain ko, yun ang alam ko. Alam ko magluto pansarili. Pero pambenta, putang ina, wala akong kamalay-malay sa putang inang industriya na to eh. Alam mo lang, malasakit sa taong bayan. Excited ako sa mga bagong breed ng mga politiko. Nakakita nga ako ng ilan eh. Although nagre-research pa ako, hindi pa sapat yung nalalaman ko tungkol dito sa mga tao na to. Isa sa mga tinitignan ko si Eli. Kung nakikita niyo yung bunganga ng tao na yun, hanggang demanda pa siya. Pero matapang pa rin, matikas pa rin. Si Eli. Hindi ko lang sigurado kung matino yung tao na yan o corrupt din yan. Yung leader ng anong tawag dito? Yung party list na gustong i-abolish yung provincial rate. Dalag, wala akong tubig. Pareho lahat ng rating. Maynila, mga probinsya. Yung leader ng party list na gustong i-abolish yung provincial rate, kung nakita niyo yan si Eli, yung nagsisigaw sa TikTok. Tapos dinimanda pa yun ng parang City Health Office yata ng Maynila. Kasi binabarata niya yung City Health Office ng Maynila. Parang cyberbullying yung Kasi dinimanda sa kung kanya. banta naman sila banta kasi siya kaya siguro siya binalatan. Banta talaga siya. Puta, maingay siya sa social media eh. Abang lang kayo, abang lang kayo. Relax lang kayo, abang lang kayo. Nangongolekta pa ako ng mga detalye. Pero bibira din ako sa mga putang ng mga politiko na yan. So, ang hihingin ko sa inyo, kung sakali mang makapag-breed ako ng mga politikong matitinong mga tao, yun sana iboto ninyo. Ako mismo magpo-promote dun sa mga tao na yun. Kasi kilala ko mga tao na yun, kilala ko sila, hindi sila kurap hanggang sa kahuli-huli ang piso. Abang lang kayo. Abang lang kayo. Brother, para sa bagong henerasyon naman at sa future generation. Ayun na nga eh, tangina, yan ang hindi ko maintindihan eh. Putang ina, alam mo yung napaka-short term mag-isip na itong mga putang inang politiko na to eh. Ang nasa isip lang nila, sarili lang nila eh. Hindi nga nila kinoconsider yung mga apo nila o apo nila sa tuhod o 5, 6, 10 generations ng mga Pilipino. Hindi man lang nila kinoconsider eh. Tangina, consider din naman na pamilya nila yung mga yun eh, di ba? Pero hindi nila kinoconsider yun. Maibenta lang nila yung ilang pirasong mga parte ng Pilipinas. Tapos susunod niya, tignan mo, pansinin mo. Paglipas ng ilang panahon, puta, wala na tayong choice kundi maging under ng China. Tangina, kung hindi nyo napansin, ang China conquistador pa rin hanggang ngayon eh. Ang Australia nga, nagre-reklamo kasi ilang mga politiko ng Australia, binabayaran ng China eh. Ganun din ang ginagawa nila sa atin eh, kung di nyo nakikita. Tangina, meron tayong Alice Guo, and who knows kung gaano pa karami yung mga putang inang katulad niyan. Di natin alam gaano karami yung katulad niyan. Pero alam mo, ang kailangan kasi natin dito sa Pilipinas, yung lideratong willing to die for this country. Yan ang kulang eh. Ang problema kasi sa kanila, lahat sila may anak. Eh, importante kasi sa kanila yung dami ng pera nila na ipapamana nila sa mga putang inang anak nila. Yung kasi ang importante sa kanila, yung pera nila na ipapamana sa anak nila, pati yung kapangyarihan na ipapamana sa anak nila, tapos yung apelido nila na maririnig hanggang sa kung saan man marinig sa buong Pilipinas. Yan ang interest nila eh. Tangina, yung buong bansa mo naghihirap, gago ka ba? Yung buong bansa mo nilalamon na ng kabilang bansa, okay ka lang? Tanginang hindi ako
makapaniwala, brother. Hindi ako makapaniwala. Putang ina. Alam mo yung, wala. Alam mo yung, hindi na, entertainment para sa akin yung politika kung consider yung kabilang kabilang buhay. Pero nakaka-frustrate na makita yung nangyayari dito na lahat na lang ng politiko tungkol sa pera. Tangina, lahat na lang tungkol sa pera. Ngayon, ginagamit na nila pati mga influencers para ikampanya sila. Tangina. Ginagamit ang mga influencers para ikampanya sila. Alam mo, pangako ko lang sa inyo, simple. Wala akong tatanggapin kahit piso galing sa mga politiko. So kung magpo-promote man ako ng politiko, alam nyong hindi ako bayad tungkol dyan. At walang kahit isang makakatindig para sa harap ko na magsasabing si Chester, binayaran kahit sa sinong politiko. Putang ina yung lahat, ni isa sa inyo walang makakakuha ng ganyan ebidensya. Ako na mismo ang magpapakamatay sa harap ninyo pag napatunayan yung tumanggap ako ng pera sa politiko. Kasama kami doon, brother. Di, wag. Kasama kami doon. Kailangan kayo rito. Kasama kami doon. Ako naman kasi, kaya naman kasi nagagawa ko to, yung parang tapang-tapangan, 'di ba? Kasi gusto ko nga yung kabilang buhay kasi nga wala naman akong anak, wala akong asawa, wala akong pamilya eh. Mag-isa lang ako rito sa mundo eh, 'di ba? 'Yun ang dahilan kung bakit. Mag-isa lang kasi ako dito sa mundo. So okay lang sa akin to die of natural causes or to die of being killed by someone or by accident, it doesn't matter. Pero wala naman kasing wala akong personal na kung sino man na kailangan kong itawid lahat ng natutunan ko dito sa isang pirasong tao na to na ang tawag ko anak, kailangan kong gumawa ng kinabukasan sa kanya. Ako ngayon, kalat, kung hindi nyo napapansin, kalat ngayon yung legacy ko. Kasi ang gusto ko, maraming tao, as many as possible. Yung iba nga, parang mas nagrereklamo pa kaysa sa akin kung bakit pinababayaan ko yung mga fake account na nakakapamarali, gamit yung mukha ko para ikalat yung mga video ko. Sa akin, ang request ko lang naman, simple. Gumawa kayo ng maraming fake account, wala akong pakialam dyan. Basta wag lang kayo manloloko ng kapwa-tao, yun lang. Yun lang ang request ko, wag lang kayo manloloko ng kapwa-tao. Pero kung gusto nyo ikalat yung mukha ko, and you're making money out of my face and out of my words, putang ina, okay lang yun, walang kaso ron. Di kumita ka, pagkakitaan mo yung mukha ko, walang problema sa akin yun. Libre lang yan. Puta, lahat nga lang meron dito, pati itong putang inang Project 1M na to, libre lang to eh. Etong nakikita nyo yung logo na yan logo na nakikita nyo dyan, walang copyright yan. Kahit sino pwedeng gumamit yan. Yung konsepto ng sinigang, kahit sino pwedeng magluto ng sinigang. Kung gusto mo magpaturo sa akin, tuturuan pa kita kung paano magluto niya para magkaroon ka ng hanap buhay. Hindi ako madamag, brother. Kapag ako, brother, masal ako dyan. Lahat ng nasa akin, puro pamigay. Lahat ng nasa akin, puro pamigay. Gaya ng regular na sinasabi rin nila, hindi natin madadala sa hukay ito. Hindi natin to madadala sa hukay. So lahat ng nasa akin, puro pamigay. Hindi naman na ako magkakaanak siguro eh. Hindi ako sigurado. Pero mukha namang hindi na ako magkakaanak dahil tangina, ni jowa nga. Wala ako eh. Kahihiwalay lang namin ang pag-ibig ko eh. Tangina talaga. Ha? Malengke kayo? Dali, mamamalengke ko yung mga tao. Ha? Tapos na? Okay, sige. Kuretso na muna ako. Malengke muna ako. One, two, 3, 4. Magkano pa pamalengke? Magkano pa pamalengke? Ay, akala ko pamalengke ka rin. Mga fans na pala ito mga nandito. Tinatanong ko magkano pa pamalengke. Fans na pala ito mga picture daw. Sige, sige. Dahil lang. Ang dami tao rito eh. Oh. Puta, madilim na. Ang dami pa rin tao. Mamasal ako dyan, brother, pag nakabakasyon ako. Yeah. Teka mo na pala. Magbibigay mo na ako sa naling budget. Magkano kailangan nyo? 5,000? Zero lahat na. Zero na lahat? Okay, good. Dahil lang, brother. Oh. Tapos kailangan din palang bumili ng karne at saka taba bukas. Ano ba? Sige. Dahil lang tutok ko na lang muna. Okay. Parang kawin niya, tapit ka siya. Bigli naman. Grabe no. Walang katulad to. Check niyo muna kung maayos na. Okay, ayos. Sige na, dumanetso na kayo. Ako nang bahala rito, kaya ko na sarili ko. Sige. Sige. Ingat kayo. Bye-bye. Ayun, so sa mga gustong pumatay sa akin, lagi lang ako mag-isa rito tuwing gantong oras. Brother, wag naman.
Excited na ako, malaki brother. pa ang pakinabang sa Understood. buong Pilipinas, brother. Oo, nagkakaintindihan na tayo ron. Pero, Kaya ka dumating sa mundo ng social media eh. Para magising ang mga tao, ang mga Pilipino, galing sa kamangmangan. Kumbaga oo. nakapadla. Para Puso sa at inyo diwa yun. sa Marami Colonial naman na kayo mapapakinabangan galing sa akin eh. Para sa inyo na yun. Enjoyin nyo na lang lahat ng mga bagay na nailabas ko na sa internet. Pero fuck you all, I want to die. Brother, question ko na lang, isa na lang. Sige, Para go. iba naman. Sige. Pilipinas o Pilipino bilang marka na tayo ang kanilang nasasakupan? Philippines, the real slave of the King Philip of the Spain? So ano ba talaga ang tunay nating identity? Ano ba talaga ang tunay na Alam mo, in the pagkakakilanlan? past, ang balita ako dyan na maaaring mali ako. In the past, hindi naman kasi isang buo yan na archipelago na parang katulad natin. Eh. Parang Pilipinas eh. Ang ginawa, King Philip II, pinagsama-sama ngayon tayo. Ganun ang nangyayari. Pero in the past, kaharian yan, tapos bara-barangay. So ibig sabihin, magkakaibang kaharian nito, ang ginawa nila, pinagsama-sama ngayon under King Philip II. Ganun yung nangyari. Pero siguro kung ano tayo, kung gaya pa rin ng dati at hindi tayo sinakop ng mga conquistadors, malamang iwaiwalay tayo ngayon. Hiwalay ang Luzon, hiwalay ang Visayas, hiwalay ang Mindanao. Tapos malamang halo-halo na rin tayo ngayon na pinagkukuha na tayong kundi Malaysia, China o kung sino man yung malapit na bansa. Ganun na malamang na nangyayari. Wala naman na tayo magagawa ron eh. Pwedeng palitan yung pangalan papuntang Maharlika. Pero magandang idea yun eh, actually. Magandang idea yun, papuntang Maharlika. Palitan ng pangalan mula Pilipinas papuntang Maharlika. Pero masyadong maraming dokumento at masyadong maraming gulong mangyayari doon along the way. Ang worst niyan, hihinga lang Mindanao, puta, hindi pa magkaintindihan kung mananatili bang parte ng Pilipinas yan o hihiwalay yan eh. Obvious naman na puta, divide and conquer ang tactic ng kalaban eh, diba? Ako hindi talaga ako sumasang-ayon sa paghiwalay niyang Mindanao eh. Eh yung pangalan medyo mahirap-hirap yan. Hindi sa ganitong panahon. I think there may be a time for that. Pero ito yung panahon kasi para mag-unite muna tayo bilang mga Pilipino muna pansamantala bago tayo maging Maharlika. Kailangan mapagkasunduan ng buong bansa muna yan. Mapagkasunduan muna na magsama-sama muna tayo. Ang kalaban, China, kung di nyo napapansin. Ang kalaban, China, hindi tayo rin. Kasi ang nangyayari, nagpopondo ang China para puta, tayo din na maglaban-laban. Tapos mangyayari, divide and conquer na. Tanginang yan. Napakadali naman kasing sakupin ng Pilipinas eh. Ang daling sakupin ng Pilipinas, napakaraming lugar na pwedeng pagpasukan dito sa Pilipinas dahil napakarami natin shoreline. Ang pinaka nakaka-bad trip pa na parte dyan, tangina, alam mo yung sobrang daling pasukin ng Pilipinas, bigyan mo lang ng pera yung kung sino man na isa sa mga liderato ng mga Pilipino. Putang ina, pagkakalulu niya yung bansa niya na parang akala mo si Judas Iscariote. Tangina. Yan ang nakakabwisit eh. Alam mo sa akin, tama yung firing squad eh. Sumasang-ayon ako ron na pag napatunayan kong korap na politiko, firing squad ka. Para putang ina, maubos yung mga putang inang yan. Kung hindi rin lang naman kayo magtitino, kinang-ina nyo, mamatay na lang kayo. Kasi kung di mo napapansin, din mo brother, kung di mo napapansin, ang Pilipinas pinamamahalaan ng mga greedy people. Greedy. Tama. Bakit? Kasi yung mga hindi masyadong greedy people, na relax na, mga doktor, mga abogado, mga engineer, na mga mayayaman na mga bilyonaryo na, tangina hindi interesadong pumasok sa politika. Kasi masyado nang masarap yung buhay nila. Masyado nang masarap yung buhay nila. Tahimik sila eh. Sarap na kasi ng buhay nila eh. Yun nga yung pag-aanyaya ko eh. Kaya nga ako lumitaw sa social media para mas marami pa sana lumitaw ng mga kaparehas ko, bunganga eh. Ayan na nga, mukhang mayroon na nga. May mga ilan na lumilitaw, nakikita ko. Follow-up question, brother. Last na lang to, brother. Pasensya na. Medyo madalas natin kinakanta ang ating pambansang awit pero wala talagang nakakaunawa sa dalawang kataga na ito. Pirlas ng silanganan at lupang hinirang. Ano ba talaga ang pirlas ng silanganan at lupang hinirang? Ano ba talaga ang tamang kahulugan ito? Hindi ako yung tamang tao para mag-discuss niyan. Yun ang sasabihin ko. It should be discussed by historians. Hindi ako yung tamang tao para mag-discuss niyan. Diretsahan lang. I don't have enough documents para ilabas yan. Pero malalim yan, brother. Malalim yan. Alam mo, pwede mo nga makonsider na parang rabbit hole yan eh.
Yung perlas sa silangan, lupang hinirang. Pwede mo ma-consider na rabbit Ito hole talaga yan. madalas natin kinakanta yan eh. Alam Hindi ako yung tamang pagkaalam ko tao sa para buong mag-discuss niyan. Gusto mo ng diretso, hindi ako yung tamang tao. Pinakamagandang pambansang awit. Kasi kasama yung dalawang kataga na yun eh. Ayokong Pero hindi- pakialaman yung parte na yan, brother. Kasi, I consider the Philippines my home country as a country that's supposed to be respected throughout the entire world. Ayokong ako ang mag-discuss niyan. Ang dapat na mag-discuss niyan, mga historian. And I will let Mga totoo. it to them. Iiwanan Totoong local Ako sa historian, kanila. brother. No? yung mga historian na dapat na mag-discuss niyan. Hindi ako, I don't have all the documents to discuss that. Kasi malalim yan, brother. Meron akong konting alam, I will say. And when I say konti, alam mo naman kung ano alam ko tungkol sa Biblia at saka sa Quran. Pag sinabi kong konti, hindi konti yan. Pero tungkol dyan sa bagay na yan, mas prefer ko na mga historian ang magkwento niyan tungkol dyan. Kasi malalim yan, brother. Hindi ganun kasimple yan. Binabanggit lang yan na parang dumudulas lang sa mga dila natin dahil sa pambansang awit eh. Pero malalim yan. You can also consider that as almost a rabbit hole. Pag pinasok mo yung butas na yan, malalim-lalim yan, brother. Malalim-lalim yan. Ayokong ako mag-discuss, brother. Mas gusto kong ang mag-discuss niyan yung mga historian mismo, na sila mismo yung mga merong hawak na dokumento tungkol diyan. Maingat ako tungkol diyan, brother. Maingat ako tungkol diyan. Tungkol sa mga bagay na hindi ko kayang patunayan, maingat ako diyan. Yun ang masasabi ko ron, brother. Okay ka na? Okay, salamat, brother. Maraming salamat, brother. Kita-kits soon. Ingat lagi, brother. Okay. Sige. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Nag-enjoy ako doon sa uli. Next tayo. Next. Absent yata sa History 101. Hindi, mas malalim pa yan kaysa doon. Yung tinuturo na history sa eskwelahan, medyo mababaw pa ng history yun. Kumpara doon sa detalye na alam ng mga historian. Sige. Follow-up question? Follow-up question. Let's go to sa mga susunod na magtatanong. Pakishare nyo nga muna to. Ito na naman tayo sa Facebook eh. Pagka ganitong mga content ko, 100 plus lang yung followers live eh. Pero imposible namang 100 lang yung mga gustong makarinig sa akin dito. Kasi ang daming nanonood sa akin regular eh. Lahat nga kayo, paki-like nga muna itong na to. Paki-like nga muna itong live na to. Tapos, pagkatapos yung i-like, i-share nyo na din at the same time. Tapos, yung mga gustong umakyat sa live, type ako. Gusto ko munang makita sandali yung mga ako ninyo. Para makapag-akit ako ng bagong tao sa live. Huwag na kayo mahiya, puta. Tayo lang dito eh. Pilipinas, matuto ka magtanong. Matuto ka na kung meron kang valid question na dapat mong itanong, you should learn how to raise your hands and ask those questions. Kasi minsan wala kang malay, puta. You are doing a heroic job sa pagtatanong ng mga bagay na tanong lang na nasa isip mo, lalo na kapag itinanong mo yan sa gitna ng maraming tao. Ang dahilan kasi, kung hindi mo napapansin Pilipinas, yung mga tanong ninyo, tanong din ng ibang tao yan. Yung mga tanong ninyo, tanong din ng ibang mga tao yan. And it's high time na tayong mga tao matutong magtanong tungkol sa maraming bagay ng buhay. And I may not have all the answers to all your questions, Pilipinas. Pero at least, you will spark a curiosity in the hearts and in the minds of people para yung ibang mga tao matutong mga magtanong din. Kasi pag hindi tayo nagtatanong, hindi natin alam kung ano ginagawa ng mga tao sa kagaguhan nila behind closed doors. Pilipinas, matuto kang magtanong. Wala kang malay tungkol sa kung paano pinamamahalaan ang bansa mo pag hindi ka nagtatanong. Kaya yung mga tanong ninyo, iakyat nyo na. I may not have all the answers. Uulitin ko, Pilipinas, hindi ako ganun katalinong tao. And I may not have all the answers. Pero ang sigurado ko sa inyo, yung mga tanong ninyo, merong mga tao na ganyan din yung tanong. And if you are asking questions, especially intelligent, intellectual types of questions, then you are helping other people to be intellectual as well. Nakakatulong kayo sa mga tao para magpakatalino din yung ibang mga tao sa pamamagitan ng mga tanong ninyo. Maaaring masagot ko, maaaring hindi, pero hindi ako magdudunong-dunungan sa inyo, Pilipinas. Alam niyo yan, pinagtatapatan ko kayo.
Hindi ako magdudunong-dunungan sa inyo. Ang simpleng konsepto lang sa akin, kung alam ko, sasabihin ko sa inyo yung sagot. Kung hindi ko alam o kung hindi ako yung dapat sumagot, sasabihin ko lang sa inyo kung sino dapat sumagot. Ganun kasimple. Pilipinas, sige na. Let's go. Hans sa bordo. Inaakit na kita sa live, Hans. Hans sa bordo, let's go. Wala si Hans sa bordo. Sige, let's go to another one. Mark. Mark Combate. Mark. Let's go, Mark. Sige na. Pagka inakit ko kayo sa live, umakit na kayo agad. Kasi, para hindi sayang ang oras. Tuloy-tuloy tayo. Mark, let's go. Akit na. Wala nang kahiyaan pa. Tayo lang naman to eh. Tayo mga nagsisipag-aral. Tayo nagsisipag-pakatalino. Nagsisipag at nagsisipag-ipon para gumawa ng pera. Tayo yung dapat nag-uusap, Pilipinas. So, halika na kayo. Iniimbitahan ko kayo, Pilipinas, para makipag-usap sa akin ng maraming iba't ibang bagay tungkol sa buhay. Let's go. Mark, akit na. Yung iba, sige, let's go. Type ako. Jojo, eto. Yan natin si Jojo. You can come up of any questions that you want. Any questions that you can think of. Labas lang, brother. Sige, dun sa mga iba na gustong umakit sa live tapos may konting problema, labas kayo, pasok kayo uli, tapos iakit ko kayo sa live. Ito, Hans. Let's go, Hans. Dun sa mga iba, ang trabaho nyo ngayon, pakishare nyo muna itong live na to. Maraming tawang matututo. Maraming tawang makikinabang. Ang request ko lang naman sa inyo, i-share nyo lang itong live na to dahil alam nyo naman wala naman akong kinikita rito eh. Alam nyo deactivated yung stars ko, alam nyo deactivated yung monetization ko, alam nyo wala talaga akong kinikita rito, Pilipinas. So makakatulong kayo kapag i-share nyo itong mga live na to, itong mga live natin sa social media. Pag i-share nyo to, makakatulong kayo sa marami pang mga tao na merong parehas na tanong na katulad lang din nung sa inyo. Hans, alin na, akit na. Hans, let's go. 110 lang yung viewers. So, alam mo, ito isa sa mga problema ko eh. Yung social media platforms, alos ayaw ipakita yung bunganga ko kasi nga may diferensya nga kasi yung bunganga ko. Sige na. Hindi ko alam eh. Bakit ayaw? Hindi ko alam, Hans. Isa pa, akit kita ulit. Testing natin ulit. Hans, let's go. Yan, sige. Inaakit na kita, Hans. Yung iba pang gustong umakit sa live, type ako. Let's go. So, 100 plus viewers, paki-heart nyo nga muna ito, sandali. Tuloy-tuloy lang yung pagpindot ng heart para makarating sa maraming tao. Walang invite. Bakit ganito? Hindi ko alam kung bakit ganito, brother. Hindi ko alam kung bakit ganito. Basta ako, ina-add na kita rito. Ito, may nakasulat na rito sa ibabaw, adding. Not responsive. Ito, isa sa mga problema ng Facebook eh. Moving forward, TikTok tayo magsipag-usap. TikTok tayo magsipag-usap. Sige. Dun sa mga labas muna kayo ng live, tapos pasok na lang kayo ulit. Sige, let's go. Wala talaga oh. Sira. Sira yung Facebook natin. Sa mga nakikinig ngayon, gusto nyo ba lumipat sa TikTok? Sa TikTok kasi madaling mag-akit ng tao eh. Madaling mag-akit ng tao sa live. Ang problema ko lang talaga sa TikTok, actually merong option nga eh. Merong option na sa TikTok na ako magla-live. Tapos, meron ding option doon para i-download yung kabuuan ng live na yon tapos i-upload sa Facebook. Gusto nyo bang gano'n na gawin natin moving forward? Sino sa inyo mga naka-follow sa akin sa TikTok? Sige nga, type yes nga kung naka-follow kayo sa akin sa TikTok. Follow kita, bossing, name mo sa TikTok. The Chichester din. Parehas lang, The Chichester. 800,000 mahigit yung followers ko sa TikTok. Mas marami akong followers sa TikTok eh. 800,000 mahigit. Mas okay sa TikTok. Oo nga eh, parang mas okay nga yata sa TikTok. Sa mga nasa Facebook ngayon, sino sa inyo walang TikTok? Type nga ako yung walang TikTok. Kung saan mas maganda. Sige, ganito na lang gawin natin moving forward. Ganito gawin natin moving forward. So moving forward, ang gagawin natin ganito. Magkasundo tayo rito sa 100 plus na viewers ko. Magkasundo tayo ngayon. I-share nyo ngayon itong live na to. Ngayon na mismo, i-share nyo na itong live na to. Tapos, magkasundo tayo na sa TikTok ako regular na magla-live. Tapos, i-upload ko sa Facebook yung nilive sa TikTok. Upload natin sa Facebook. Tangina kasi ang problema ko lang kasi kapag ka live, kumakalat. Pagkatapos itong live na to, kakalat to eh. Pero kapag ka kasi in-upload lang,
Swerte na maka 20,000 viewers dahil hindi kasi ako monetize eh. Yun ang problema ko eh. Hindi kasi ako monetize. Dahil hindi ako monetize, hindi masyadong kumakalat yung mga videos ko. Kasi syempre, ang pinaprioritize ni Facebook, obviously, yung kumikita ng pera kasi may parte sila sa lahat ng kumikita ng pera. Sige. Lilipat tayo sa TikTok. Facebook. Let's go. Lilipat tayo sa TikTok. Mga nasa Facebook, lilipat tayo sa TikTok. Lilipat tayo sa TikTok ngayon na. I will end this live. Magparami lang muna tayo sandali na followers. I-share nyo muna itong live na to, tapos lilipat tayo sa TikTok. Nemrak, mag-download ka ng TikTok. Kailangan mong gumawa ng TikTok. Kasi kahit naman ang kagandahan sa TikTok, kahit hindi ka gumawa ng account, okay lang. Automatic, pagpasok mo kagad sa TikTok, automatic may account ka na kagad. So walang problema ron. Tapos bahala ka nang i-edit kung gusto mong pang i-edit yun. Pero pagpasok mo pa lang sa TikTok, meron ka na kagad account. Okay na kagad yun. As in, pag-download mo, automatic na kagad, magagamit mo na kagad ang TikTok. Pwede mo na kagad i-search kagad yung profile ko, The Chichester. Tapos, doon na tayo mag-usap-usap sa TikTok moving forward. Mas madali sa TikTok. Anjo, gawa na kayo ng TikTok. Kayong mga walang TikTok, gumawa na kayo ng TikTok. I'm telling you straight, mas madali sa TikTok, magsipag-usap tayo, mas madaling makapag-akit ng tao. So kung saan ako nandun, sundan nyo ako Pilipinas. Kung saan ako nandun, sundan nyo ako. Kasi makakapakinabang kayo ng marami sa akin. Kasi lahat ng karunungan ko, pinamimigay ko na lang ng libre. Pinamimigay ko ng libre. Tingnan natin kung merong gustong umakyat sa live. Ato, Hans, tingnan natin to. Hans, sige. Kung makakaakit ka, let's go. Pero dun sa inyo, sa lahat ng mga nandito pa, lilipat tayo ng TikTok ngayon na. Kung makakakit si Hans, ito na yung huling tao na tatanggapin ko. All everyone else, lilipat tayo sa TikTok. I'm going to go live there in about 5 minutes from now. So sa lahat, ayan, sakto. Nakakit si Hans. Hans, good morning, brother. Magandang umaga sa'yo. Brother, ano ba? Gumawa talaga ang paraan. Visit talaga. Galing, good job, brother. Good job. Okay, taga saan ka? Ganito sa mga viewers, kapag alam mo yung parang sharing na dyan, sa gilid na sa kaliwa, meron dong parang picture na parang tao. Yun, pwede kayo mag-request na mag-live video kay brother. Yun na lang ngayon, meron kasing request dito sa gilid lang. Kasi di siya yung lumalabas. Dati kasi kapag nag-request kayo sa akin, biglang siya lumalabas. Ito, ngayon may lang pala dito, request dito sa gilid. Kung magre-request kayo pala, meron palang option pala doon kung katulad ng Facebook din pala, ay katulad ng TikTok pala. Kusang ganon. Meron pala option dito. Yun, may idea na kayo mga viewers. Okay? Okay. Salamat brother sa pag-educate sa mga viewers. Brother. Ano mo brother? Okay. Unang tanong ko, brother, hirap na to Lubog na lubog ako ngayon. Sobrang lubog ako. Sobra. Dahil, di ko alam paano magsisimula sa isang, ngayong, ang kahapong pangyayari lang kasi yung father ko na-accident, na hospital, actually, naubos yung hipong ko sa lahat. Yung about nga sa 70,000, binanggit ko na sa inyo yan. 70,000 pesos, naubos lahat yun. Nakain ko lang sa hospital. Kasi ang tang sa isipan ko yun, ang pera napapalitan. Lahat yung pera kinikita. So ang gusto ko lang marinig ko sa inyo, ano bang ipapayo sa paano babangon sa lubog na po ulit. Parang ayoko pong umutang. Actually, ayoko po talaga. Understood. Una mong gagawin, magtrabaho ka. Yun muna unang-una mong gagawin. Hindi pwedeng hindi ka nagtatrabaho. Kaya, sabihin mo ngayon, kailangan ko ng trabaho malaki kita. Wala tayong pag-uusap doon. Kailangan mo talaga. Lahat ng tao kailangan ng trabaho malaki kita. Pero pinakaunang-una mong gagawin, pumasok ka muna sa kahit na anong trabaho lang muna, you need to keep the money flowing. Ganun lang muna until makahanap ka ng trabaho na malaki yung kinikita. Magtrabaho ka muna ng kahit na anong trabaho ko, ano lang muna yung available pansamantala. Tapos wag kang titigil sa kakahanap ng trabahong malaki ang kinikita. Kung meron kang option na malaki ang kinikita. Kung wala kang option na malaki kinikita, tabaan mo utak mo, gumawa ka ng paraan para ma-promote ka o magkaroon ka ng skill na pwede mong ibenta sa mahal na halaga. Yun ang importante. Ang importante, expertise, brother. Doon nagkakaproblema ang karamihang Pilipino Taka na, lahat tayo nagrereklamo, mura minimum, mababa masyado minimum, hindi nakakabuhay ng pamilya. Oo nga, pero ang tanong kasi, bakit nagsusumaksa kasi tayo sa minimum? Pwede naman tayo yung umangat di ba? We have the option, we have the capability, we have the intellectual prowess
para tumaba ang utak natin at gumawa ng paraan para magkaroon tayo ng skill na nabebenta natin sa mahal na halaga. Kung manlililok ka, galingan mo sa paglililok mo. Kung nagpe-painting ka, ibenta mo yung painting mo sa mga matataas na tao. Diba? Yung ganong konsepto na kung construction worker ka, pwede kang maging contractor, huwag ka lang manloloko. You just have to make sure meron ka talagang sapat na taba ng utak para ikaw yung isa sa mga ikinukonsider na mahal ang serbisyo na nakakapagpresyo ka na sa kahit magkano halaga na gusto mo. Ngayon, that's long term, that's long haul. For now, wala kang ibang choice kundi magtrabaho o pag nabitin, umutang. Kasi hindi naman masama umutang eh. Nalilito lang talaga iba eh. Kung di nyo na nga nakita, tangina, umutang ako dito, di ba, para sa Project 1M. Kung hindi nyo napansin yun, umutang ako dito. Magkano inutang ko? 20,000 kada tao, 5 tao inutangan ko, 100,000 pesos yung inutang kong pera. Bakit? Kasi within my capability na bayaran yung 100,000 yun, dahil hindi naman yung buong 100,000 ang ginalaw ko. Ang ginalaw ko ron, somewhere north of 30,000 pesos lang. Nagpasobra lang ako ng marami just to make sure lang. Pero in your case, kung halimbawa, empleyado ka, eksaktuhin mo lang kung magkano ba talaga yung kailangan mo lang. Doon ka muna bumira. Magkano pa talaga eksakto yung kailangan mo, yun lang yung utangin mong pera, and you damn make sure na dapat within your capability para bayaran yan, para hindi ka malubog sa utang. Okay po, Yun yung boss. konsepto. Harap po to. Ano pa bang tanong? Isa pa akong tanong, brother. Paano ka bang makakapaw ko sa isang bagay na, alam mo ba yun, parang pili mong nakakawalang gana? Kaso gusto mong gawin, kaso nakakawala ng gana. I mean, gusto kong aralin tong skill, hindi ko siya ma-focus dahil nga busy din ako sa ibang gawain. I mean, work, tungkol Matulog sa ka bahay. ng mahaba. Po, Matulog ka ng mahaba. kailangan kong, hindi pa ako nakakatulog. Shit. Kailangan mong matulog ng mahaba, brother. Bakit? Kasi level of focus mo bumababa kapag kulang ka sa tulog. Pati yung interest mo bumababa pag kulang ka sa tulog. Tapos, pati mood mo ang pangit pag kulang ka sa tulog. Sobrang pangit. Na ano ko na Pangit na minsan may mga tao madadamay pa sa inis mo kapag kulang ka sa tulog. Brother, napapansin ko po, I mean, okay, pagdibraan lang sa akin, mumukhain ko na silang seryoso. Ano ba? Di ko namang ano ba ang trip nyo? Huwag nyo akong gulo. Kasi nga, kulang ka nga sa tulog. Pero pag may sapat kang pahinga, meron ka rin sapat na energy para mag-entertain ng mga bagong bagay, lalo na mga task na boring. Kasi diretsahan, boring gumawa ng bagong skill. Gusto mo yan? Oo. Long term, gusto mo. Pero yung short term, na kailangan mong aralin yan, putang ina, ang boring no, brad. Hindi mo alam kung gaano kahabang panahon ang tiniis ko ng kaburingan para magbasa ng mga putang inang boring na mga putang inang libro. Pag si Jordan Peterson, binasa mo yung mga libro nun, putang ina, napaka-boring, brother. Napaka-boring. Ganun po ba? Alam mo lang, pag nagbasa ka ng Biblia, ng Quran, putang ina, brother. Putang ina talaga. Napaka-boring ng mga libro na yan. Napaka-boring yan. Kung alam mo lang, pag Shakespeare, binasa mo, Wherefore art thou, Romeo? Putang ina! Ano to? Kailangan mo pa ng dictionary sa tabi mo para lang maintindihan mo yung mga yan. Dante Alighieri. Tangina pag yung mga yan, naku putang ina, Inferno. Putang ina pag yung mga yan ang pinagbabasa mo. Sinasabi ko sa'yo, kailangan mo talagang matinding intellectual prowess. Isabay mo na rin pati putang inang hindi birong tindi ng pasensya. Kaya tingnan mo, napapagtanungan ako ng ngayon ng mga tao eh. Bakit? Kasi nagtiyaga kasi ako. Natulog ako ng mahaba, tapos pagka sobrang haba ng tulog ko, naka 8 oras ako kasi sobrang haba na para sa akin nun. Kasi ang normal sa akin, 6-7 oras. Yun ang normal, average sa akin yun. Hindi naman ako bababa ng parang 4 na oras. Hindi, masisira ulo mo pag ganun ka. 6-7 oras, medyo kulang ka pa sa tulog niyan. 8 oras, okay ka na niyan. Minsan pag siniswerte, mga naka 9 hours ako, ganun, 10 hours. Oo, pero kailangan mong matulog ng mahaba, brother. Kasi kung di mo napapansin, ang isa sa mga common denominators ng marami, hindi lahat ha, pero maraming taong depressed, yung tulog nila wala sa lugar. Nga po eh. Hindi ako tong oras na to, hindi ako makatulog, brother. Ginagawa ko talaga matulog. Ewan ko, sobrang gulo ng gulo. You have to learn the skill of shutting down your mind. Kasi when you have too much thinking, when you're overthinking, yung utak mo takbo ng takbo, kailangan mong matutunan kung paano mag-shutdown ng isip. Kaya ako, sinwerte na nga lang talaga, natutunan ko na yun on my own. Na kapag meron pumapasok na idea,
dinidisregard ko lahat yan. Tapos wala akong pinababayaang idea na pumasok sa isip ko. Kasi yung mga ideas yan, pag in-entertain mo yan, magkikringe yung dito mo, tapos yung dito mo tataas, tapos nakaganyan ka habang natutulog, tapos nakaganon ka, nakaukot ka. Tapos yung pala, hindi mo napapansin, stress na yun. May Yun ganun na po ba? ngayon, yung mga magpapawala ngayon sa antok mo. Tapos, pag yung paano utak bang mo positive tumakbo, vibes sobrang yun, daming brother? ideas sa tumatakbo, tapos nagkakasanga-sanga na yung mga ideas sa utak mo, wala na, tulog mo no, brad, mawawala ka sa antok. Hindi ko eh. Hindi ko Sobrang pinababayaan ng utak ko na naglalaro kapag oras ng tulog, brother. Dinidisiplina ko ang sarili ko. dami. Pag Paano oras ba? ng tulog, kailangan nagpapahinga ang isip ko. Hindi ko pinababayaan naglalaro yan. Pero pag oras ng paglalaro ng isip ko, kasi kailangan ko ng bagong ideas, ako rin mismo naglalaro. Nag-ML ako. Ay, ganun. Naglalaro ako. In case hindi mo alam, brother, diretsa naglalaro ako. Pagka burot na ako, pag nabubuisit na ako, napipikon na ako, kaysa mapag-initan ko tao ko, naglalaro na lang ako, nag-ML ako. Alam ni Gail yan, nung mga panahon nasa akin pa siya. Pag napipikon na ako, nag-ML na lang ako, kaysa mapagbuntunan ko pa tao ko. Bagay. Kailangan mo mag-control, brother. Sa lahat ng bagay, kailangan ng control kasi anything too much is bad for you. Lahat ng bagay na sobrang masama, lahat ng sobrang masama. Prevention is better than cure. Kesa sumobra ka sa lahat ng bagay o sa kahit na anong bagay, kasi in case hindi mo napapansin, nagiging addiction yun. Lahat ng bagay na sumosobra, nagiging addiction yun. Pati pagpupuyat, pag sumobra ka, nakaka-addict magpuyat kasi yung pakiramdam na parang meron ka na miss out pag natutulog ka ng maaga. Meron ba, Sigurado nararamdaman mo rin yun. brother, tanong ko lang, meron ba kayong by step parang ma-clear up mind yung utak? Kasi sobrang dami kasi nangyari kasi kahapon. Sobrang, sobrang dami nangyari. You have to Sobrang, find your zen, brother. Kailangan mong hanapin yung sarili mo. And when I say hanapin yung sarili mo, kailangan mo hanapin kung ano yung gumagana para sa'yo. Kasi ako ang gumagana sa akin, hihiga ako, tapos hindi ako mag-e-entertain ng kahit anong idea. Zero. Tapos ang average, 7, 10 minutes, tulog na ako. sana all. Hirap kaya yun. Hirap. Paano Kailangan madilim yung paligid mo. Siyempre, kailangan mo i-condition sa sarili mo na pag kunyariing, I will say, daming tao. Ba't ang daming tao? Nakamotor sila. Kailangan mong pagkunyariin na gabi yung paligid mo. Kasi minsan, etong ganito itsura mo, mukhang sa umaga ka natutulog eh. Kailangan mong pagkunyariin gabi yung paligid mo. So, ibig sabihin, kailangan aircon, kung meron kayong option na ganun. O kung Kasi- wala kayong option na aircon, kailangan lahat ng bintana naka-blackout curtains. Kasi na lang naman ang presyo ng brother, mag-invest ka sa ganun. Mag-invest ka sa kasi kasi ako yung work ko kasi panggabi ngayon. 2 weeks yata kami sa shift. Kaya, Prado na, sayang. Balik kayo sa akin bukas. Late na kayo, hanggang alas 3 lang na madaling araw. Wala na, alas 4 na eh. may habol pa ba sana? Nakabol sila, ang dami, sayang. Ayan. Tatat muna kayo dito. Kaya. Balik kayo sa akin bukas. Hanggang alas 3 lang na madaling araw. Live ko na to eh. Sana makapunta ulit ako dyan, brother. In the third time. Na-meet na kita, 2 beses na. Ilang beses na yata. 2 beses na kita na-meet. Sobra. Naalala ka kita eh. Yung Follow-up time, question, brother. Pa? Follow-up question. ito na lang, last question na lang to. Paano mo by step yung minimit mong goal sa buhay? Yun na Ano? lang. Paano pong by step yung minimit mong goal mo sa buhay? I mean, ibig ko sabihin, Ito, step by step, brother. Since step by step rin lang naman ang hinihingi mo, tinan mo, binibigay ko na sa inyo yung step by step. Hindi nyo lang napapansin eh. Ang step by step, ito, sobrang basic na to. Ano goal mo? Ito yung goal mo. Diba? Ano step by step? Lahat ng oras, kailangan may kinalaman dun sa goal mo. So, kung nagpapahinga ka, para dun sa goal mo. Kung okay, kasi. nagtatrabaho ka, para dun sa goal mo. Kung bumabangon ka, para dun sa goal mo. Kung kumikilos ka, para dun sa goal mo. Kung tumatakbo ka, para sa goal mo. Lahat ng kilos mo may kinalaman dun. Mararating Okay. mo agad yun. Tignan mo, pansinin mo sa akin. Pansin mo, kahit nilalagnat ako, nagla-live pa rin ako. Kahit sinisipon ako, kahit inuubo ako, kahit masakit ang ulo ko, kahit nahihilo ko, kahit ano pa nararamdaman ko, pero may mga pagkakataon talagang hindi talaga ako makapag-live. Yun talaga yung panahon na talagang kailangan ko talaga matulog. Pero kung kaya ko naman tiisin, tinitiis ko. Bakit? Kasi may goal kasi akong hinahabol. Hindi yan yung 1
na 1 million. Ang goal ko na hinahabol, dumami yung mga tao na magdadasal sa akin bago ako mamatay. Yun ang goal na hinahabol ko. Kaya nga, paulit-ulit ako sa hinihingi ko sa inyo, di ba? Kung mapapagbigyan nyo lang naman. Kung mapapagbigyan lang naman. Pero kung mapapansin mo, paulit-ulit ako dun sa mga bagay na kailangan kong gawin, disiplina, brother, ang kailangan eh. Ang kailangan, disiplina. Pero you have to condition yourself to be able to entertain discipline. Kailangan mong i-condition ang sarili mo para ma-entertain mo ang disiplina. Bakit? Tangina, hindi biro ang disiplina, brother. Hindi biro. Sirap. Putang isipin mo yung araw-araw, putang ina, brad. Araw-araw. Araw-araw ang masakit ang ulo ko. Araw-araw ako may problema. Araw-araw kong kailangan mag-show up dito. Araw-araw hindi ako makaalis dito sa lugar na to kasi bahay dito, palengke bahay dito, palengke bahay dito. Puro ganun na ano ko eh. Araw-araw ko eh. Diba na? Brother, tignan mo kung kaya pang entertainin to. Baka meron pa tayong Sorry. freezer mo na. Sayang, dami nito. Sino mo? Okay, sige, bukas na lang. Balik kayo bukas! Agahan nyo! Dapat bago mag-alas 3, nandito na kayo. Ayun, tungkol sa step by step, brother, pinapakita ko na day in, day out, lumilitaw ako rito. Day in, day out, as much as possible, may mga araw uma-absent ako kasi hindi naman masamang umabsent eh. Hindi masamang umabsent, hindi masamang magpahinga, hindi masamang matulog. Pag nilalagnat ka, itulog mo yan. Kapag kakaya naman, ikilos mo kung hindi masyadong malala. Pero pag nararamdaman mong, alam mong tanga na mayayari ka talaga, itulog mo na, huwag ka naman tanga. Di ba? Okay. Matuto kang umatras sa laban para bukas malakas ka. Kaysa yung ngayon, bubugbugin mo sarili mo, tapos ang magiging ending, katulad ka ng isa ron sa mga tao ko na pwede naman siyang magpahinga, pinili niyang mag-awol sa akin. Oh, damn. Tama, Yeah, bakit? wala Binurn yun. out niya yung sarili niya eh. Binurn out niya yung sarili niya eh. Hindi niya kabisado ang sarili niya eh. Ganun ka talaga pag hindi mo kabisado ang sarili mo. Mapapagod ka, mapaburn out ka, tapos pagsisisihan mo, magiging decision mo. Ayun, nag-message. Awal na. Nangungulit nga eh. Ayun, Ang dami nila, Brad. Tama, kwento mo nga, brother. Yung mga nagsipag-resign sa atin na gusto ngayon bumalik, kwento mo nga. Yun, nag-chat na sila lahat. Gusto nila bumalik. Yun lang naman. Puro mga bago yung playado nyo, brother ah. Hindi katulad na yung last December 26. May babae ka pang kasama dun eh. Puro bago na naman. Yeah. Ako lang natirang 37. Ito, itong mga to, luma na iba rito eh. Okay ka muna. Ako lang pinakamalakas! Ako yung part ng December 26. Shout out power! Ayos ah. Muslim So, kasi yun. Si Sakur. So may empleyado akong Muslim, sa mga gusto makaalam, oo, meron akong empleyadong Muslim dito. So ayun, yung mga nagsipag-alisan, yung mga iba nagsisipag-message na gustong bumalik, obviously hindi naman na sila matatanggap pabalik. One trial. Obviously hindi na sila matatanggap One pabalik. trial po pala, brother. Hirap pa lang ganyan. Taka na, nilaglag ako niya mga tao na yun. Alangan namang, bibigyan ko pa ng pagkakataon para ilaglag ako sa pangalawang beses. Puta, inawulan mo ako eh, para kang tanga eh, di ba? Sinubukan ko naman eh. Sinubukan ko naman, may mga taong tinanggap ako pabalik, ang ending awol pa rin talaga. Hirap talaga. Oo. Yan lang. Yung Minsan isa kasi- nga, taka na, dalawang beses pang bumalik dito eh. Yung Minsan isang talaga empleyado ko napapasobrang rito, alis ka dalawang sa beses item pang mo. bumalik. Tapos ang ending, awol pa din. Yeah. Ganun talaga. Oo. Ay, may isa akong tanong, brother. Di ba Walang dalawang... problema dyan. Sa akin, pag nag-awalan tao o nagmamadaling mag-resign, gustong gusto talagang umalis, o di sige, alis ka na. Simple lang naman, di ba? Alam, mapigilan kita. Ayaw mo magtrabaho, sige, okay lang. Okay lang sa akin yun. Masama pakiramdam mo, nilalagnat ka, matulog ka dyan. Wala namang masamang matulog eh. Di ba? Walang masamang umabsent. Uulitin ko, walang masamang umabsent. Pero ito kasi ang problema. Yung pipilitin mo magtrabaho, tapos pakiramdam mo, pinipuwersa kita. Okay. Di ba? Pinipilit nila magtrabaho eh. Tapos pakiramdam nila, pinipuwersa ko sila. Katulad nun, mga nakaraan. Ito talaga nakakaburat eh. Yung self-awareness nito mga putang ina eh. Yung self-awareness nila eh. Tignan mo, katulad nun nakaraan, may mga nagre-reklamo. Wala ikang pagkain. Stay in yan, walang pagkain. Putang ina mo, nabubulok nga yung Ricardo ron sa rep eh. Ang tatamad nyo lang magluto eh. Ang tatamad magluto eh. Pag hindi sila nagluto, hindi rin ako nakakakain.
Kasi umaasa ako sa pagluluto nila para makakain din ako. Hello, nasa isang bahay lang kami lahat. So pag hindi sila nagluto, obviously pati ako hindi nakakakain. Bakit? Katamaran nila magluto eh. Ginagawa lang nila yung kailangan lang gawin. Ginagawa lang nila yung kailangan gawin. Pero yung gusto nila, katulad nung gusto nilang kumain, putang ina ba, ano, ako pa magluluto para sa inyo? Tangina, ang naaalala ko kasi ako yung nagpapasweldo, ako dapat yung nag-uutos. Ang putang ina, utusan sila magluto, walang putang ina nagtsatsagang magluto. Pag nagtoka ako ng kung sino man na tagaluto, hindi na magagawa yung trabaho kasi ang pakiramdam nila, yung pagluluto lang ng sinigang yung kailangan gawin dito. Kanya-kanyang putang ina eh, di ba? O ngayon, sisisi ngayon sa akin, wala raw pagkain. Tangina, nabubulok nga yung Ricardo sa ref eh. Ano ba? Ano ba? Magrereklamo pa, wala ikang tulog. Putang ina mo, walang tulog. Ano, gago? Pare-parehas tayong lights out ng alas 5 ng madaling araw. Tang ina, gigising tayo alas 2, alauna. Walang tulog. O baka nagse-cellphone ka lang magdamag. Kasi libre kasi yung internet. Nakakahiya naman sa inyo. Naka-aircon pa kayo na kwarto. Nakakahiya naman sa inyo. Natutulog kayo sa kama. Ako sa sahig. Putang ina. Reklamo pa sa akin. Yung mga bobo naman, syempre, nakasang-ayon sila nun sa empleyado eh. Bakit? Empleyado rin sila eh. Syempre, hindi nila sasang-ayunan yung employer. Kahit gaano kagago yung empleyado, sasang-ayunan pa rin yun ng mga bobong putang inang ganun din ang gawain. Bakit? Birds of the same feather flocks together. Hindi na ako nagsasalita tungkol doon sa ninakawan ako nung isa, na ninakawan na nga ako, ikaw putang ina mo ka, ninakawan mo na nga akong hayop ka, wala akong ginawa sa'yo, nag-awul kang putang ina mo ka, tapos kayo nagsasalita ka pa ng masama sa akin. Ano, koy-koy? Diba? Hindi ko na sasabihin yung totoong pangalan mo, kasi fake account mo yan. Kilala kita, gago. Kilala kita. Tang ina mo. Nakikilala ko yan, nabanggit mo din yan sa isang live. Gago. Parang nakikilala ko yan. Kilala kita. Oo. Bakit? Kasi magaling kasi. Magaling eh. Magaling. Hirap na lang magsalita eh. Yan ba yung diba? ano? Pero alam mo, papaalala ko lang ano? sa inyo, Pilipinas ha, ipapaalala ko lang sa inyo, lalo na sa mga naka-fake account sa inyo, ipapaalala ko lang sa inyo, isang pindot, isang araw, minsan mahaba na dalawa, ang PNP Anti-Cybercrime Group, kuha kagad kung sino nagmamaneho niyang putang ng mga fake account ninyo, mga bobo. Akala nyo, wala kayong malay eh, di ba? Akala nyo, pag gumawa kayo ng fake account, tinakpan nyo ang mukha nyo, nilagyan nyo ng shades yung mata ninyo, akala nyo hindi kayo makikilala? Tangina nyo ha? Hindi nyo kilala kung sino kinakana nyo, mga gago. Hindi nyo kilala kung sino kinakana nyo. Sa akin, simple lang naman eh, di ba? Makatao ako. Kung hindi ba naman obvious na makatao ako, tangina kahit umabsent ka nga sa akin, hindi naman ako nagbabawas ng sweldo eh, di ba? Ay, ganun po, brother. Kapag di ka pumasok sa empleyado mo, bayad po sila. Alam mo, ito nga sistema ko eh. Kung aaminin lang nila mga putang ina sila, kung aaminin lang nila, ang sistema ko, hindi ako nagbabawas ng sweldo. Naglagay ako ng incentive, yun ang binabawasan ko every time pumapalpak sila. Tapos ako kumakain ng damage na ginawa nila, kapalpakan nila. Tama, katulad na to. Wala na pala rito. Yung bungo rito, yung bungo na nabasag dito, puta, that's worth 37,000, sabi sa akin nung mismong gumawa. Ibinigay sa akin dito, iniregalo sa akin. Nabasag ng putang inang tao ko. May siningil ba ako? Alam ko naman kung sino nakabasag nun eh. Halata naman sa mukha eh. Diba? Diba ikaw yung nakabasag nun? Siningil ba kita? Tapos inawala mo pa akong hayop ka? Tang ina mo, nakala mo ako pa may atraso sa yung impacto ka? O ngayon, gago, tang ina mo, kainin mo ngayon yung decision mong putang inang uura-urada. Ngayon gusto mong bumalik, hindi ka makakabalik dito, gago. Grabe talaga. Kung gusto nyo kasing bumalik dito at iniisip nyo na makakabalik pa kayo rito, sana inayos nyo yung mga buhay ninyo. Madali lang naman makabalik dito eh, di ba? Madali naman akong kausap eh, di ba? Mag-render ka lang kahit 15 days lang eh. Kahit nga mag-antay ka lang na makahanap ako ng kapalit mo eh. Pero ura-urada, gusto mo mismong araw na naisip ng putang inang kukote mong mag-resign, resign ka agad. Gusto mo ngayong araw din, di ka na makakabalik dito, gago. Mga demanding. Ang ina. Centrifutic na yun. Ina nakakaburot eh. Nakakaburot yung tangina mag-a-apply sa'yo dahil broken-hearted lang sila. Naghiwalay sila ng jowa niya. Tapos puta, pag nagkaayos na sila, mag-aawul na sa'yo. Parang ayos din. Tapos ang malupit no, magsasalita pa, nakakala mo ako pa may atraso. Kinang-ina nyo. Kaya alam mo
yung mga yan, takot humarap sa akin yung mga putang ina yan. Kaya kita mo, kanya-kanyang gawaan sila ng mga fake account nila eh. Sige, gumawa kayo ng fake account nyo. Huwag nyo kakalimutan ang PNP Anti-Cybercrime Group. Madali yan na i-trace lang kayo. Madali yan. Nahanap ko nga yung pangalan mo, di ba, Koy? Nahanap ko yung pangalan mo eh, di ba? Gago kayo. Tangina nyo, napakadaling magsampa ng kaso. Papaalala ko lang sa inyo, paninirang puri yung ginagawa ninyo. Siguraduhin nyo sa akin yan. Siguraduhin nyo yan. Yung mga gawain ninyo, no, natangina na naninira kayo ng kapwa-tao, sabihin nyo, walang tulog. Ano, gago? Walang tulog? Putang ina nyo, parehas tayo sabay-sabay natutulog dapat eh, di ba? Yung oras kasi ng tulog ninyo, mga poke ng ina nyo, nagse-cellphone kasi kayo kasi naglalaro kayo ng scatter. Inang ina nyo. Ay, ano yung scatter? Ano yung scatter? Sugal! Ay, sugal! Nagsusugal sila habang nandun sa loob ko. Inang ina nyo. Sasabihin nyo pa, tangina ha, sabihin nyo pa ngayon na ano? Hindi si Bugoy yun ha, hindi si Bugoy. Yung Koy na tinutukoy ko, hindi si Bugoy yun. Yung Koy na tinutukoy ko, Koy yun, ang pangalan ng fake account nung minsan panong empleyado ko rito. Nabanggit ko na sa isang live yan. Oo. Kalala Yung ko yun. minsan panahong empleyado ko rito. Hindi ko na sabihin yung totoong pangalan mo. Bakit? Kasi iniingatan pa rin kita. Kasi may awa pa rin ako. Kasi gugulpihin ka ng mga tao. May awa pa rin ako. Kahit ninakawan mo ko dahil nagpapanggap ka lang na pinapalitan mo ka mo yung piston ng motor. Tangina mo, 10,000 halos yung kinuha mo eh. Ni wala kang pinakita ng resibo, sinabi mo nasa lamesa. Pumunta kami ron sa dealership nung pumunta kami ron sa mekaniko, hindi ginalawang makina, gago. Hindi ginalawang makina. Tangina nyo. Tapos ngayon may gana ka pang magsalita ng hindi maganda tungkol sa akin. Dahil dahil hindi ka nakabalik dito, pakyo ka, putang ina mo. Hindi ka na makakabalik dito, ulol. Hindi ka na makakabalik dito. Subukan mo ko, banata mo pa ako. Sige, banata mo pa ako sa social media, makikita mo, hinahanap mo, Koy. Makikita mo, hinahanap mo. Ang tinutukoy ko, yung dating empleyado ko, hindi si Bugoy Yung dating empleyado ko na ngayon, naninira sa akin. Subukan mo ako, Brad. Sinasabi ko sa'yo, subukan mo ako. Sige, testing mo ako, gago ka. Tangina mo, maiintindihan mo kung bakit nirerespeto ako ng mga kapwa ko influencer. Tangina mo, kakayup ka. Wala naman ako atraso sa iyo eh, 'di ba? Nabayaran ka eh, 'di ba? Ninakawan mo pa nga ako eh, 'di ba? Kulang pa ba? Kulang pa 'yung ninakaw mo sa akin. Ina ka. Pinapadami ko lang 'yung viewers. Kaso hindi pa na gumagana rito 'yung Pagka sa TikTok kasi dumadami 'yung viewers. Dumadami nga eh. Kaso about sa TikTok, brother. Ayun na ba viewers ko? 93 lang brother sa akin dito eh. 93 viewers lang. Oo. Hindi nga siya umangat. Parang hindi monetize. Nag-freeze. Yun din yung nakikita ko rito, 93 Nag-freeze. Ewan ko. Anyways, tanong ko lang sa isang abot naman to sa account sa TikTok. Okay. 'Di ba meron kang the official Chichester? Di ba may isa pa kang isang account na na Project 1M? Di ba sinubukan yung mag-live doon? Ang unang pinagana nyo nga yun kasi ako yung unang viewer nyo. Di nyo ba pwede paganahin yung isa? Kung sakaling mag-ban yung isang... Aling yung Project 1M? Opo. Pwede. Kaso ang problema ko, fresh yung mga violations doon. Kaya dito ako nagla-live kasi wala masyadong violation ito. Kumakalat ito eh. Yung isa kasi, fresh yung mga violations ko doon. Yung sa Project 1M? Project 1M. Oo. Fresh yung mga violations ko doon. Ang problema ko, pag nagla-live ako doon, di ko makalat yung live. Dati doon ako nagla-live regular. Tapos, nadali ako ng isang pagkakataon na hindi ko na maalala kung anong video yun kasi hindi rin naman maipakita ni Facebook eh. Basta merong hindi ko alam kung glitch ba yun o pero meron silang sinasabing violation ko daw. Tapos, yun ngayon yung dahilan kung ba't hindi ko makalat yung mga video. Sisama mo na rin hindi ko makalat yung live. Masungal nga yung bungahan nyo po talaga. Hindi naman magbabago yan. Ganun talaga kayo. Kasi inisip ko lang, idea ko lang. Meron kayong official TikTok sa Chichester. Meron ko din official TikTok sa Project 1. Kasi alam ko pinaganan yung one time yun eh. Yung Project 1 sa TikTok. Alam ko napaganan yun. Tapos yung unang viewer, ako mismo yun. Ako mismo yun. Kasi yung TikTok ko kasi, yung regular na TikTok ko, na 800,000 viewers, yung TikTok ko kasi, laging na suspend. Tanga na suspension, brother, 7 days eh. So gumawa kayo na ko ng isa pang account. Yun ngayon yung Project 1M. Yung 1,000, parang 200 yata, 1,200 followers. Yun yun. 5,000 yata po eh. Ha? 5,000 na yata po yung followers nyo yata doon. Hindi akin yun. Hindi ba sa'yo yun?
Project 1M yun eh. Alam ko yun eh. Yung Project pinat- 1M na ano TikTok. sa TikTok, 1,200 lang ang ano nun. 1,000 lang. 1,200. Kung meron pang iba pang mga TikTok account, dalawa lang ang TikTok account ko. Isang The Chichester at saka yung Project 1M na bagong-bago lang. Okay. Dalawa lang TikTok account ko. Kaya nga po, kapag naban yung isa, pwede nyo ba gamitin yung isa? Kahit, Oh, yun nga yung mismong intention nun. idea ko lang Mag-iingat kayo naman. kasi yung iba, meron ako nababalitaan na merong mga parang Facebook at saka TikTok account na gumagamit ng mukha ko. Mautak tong mga putang inan to eh. Binaban ako eh. Kaya di ko nakikita yung mga yun eh. Nakaban yung main account ko. So ngayon, merong mga bali-balita ako dyan na parang nagpapa-invest daw sa crypto. Huwag kayong mag-invest sa crypto. Wala akong hinihinging pera kahit kanino ha. Hindi ako nagpapa-invest. Ulitin ko, hindi ako nagpapa-invest. Hindi ako nagpapa-franchise. Hindi ko kailangan pera nyo. Ganun na lang. Grabe, iba talaga ang mga tao ngayon. Grabe talaga. Kahit yung mga influencer, ginagamit na lang yung pangalan. Yun lang talaga. Matik na yun. Kasi pati si Marvin Pabis din daw. Ganun din daw yung nangyayari. Si ano rin. Tangina, ito malupit. Francis Kong. Ay, Sprasing Kong? Tangina, Ginamit Francis Kong. Meron din ganun fake account. Tapos ano rin. Ano tawag dito? Nagpapa-invest din ng crypto. Oo. Gago. Hindi si Francis Kong yun. Fake account. Fake account na mismo talaga? Fake Wala account. siyang... Hindi si Francis Kong. Marvin Pabis, ganun din. Meron din fake account. Nagpapa-invest din sa crypto. Bakit kaya ganun? Ano ba? Parami Mix ng Jose, parami ng parang noon scammer dito nakaraan, ah. meron din fake account si Mix Jose. Diyan, parami scammer dito ah. Pati ginagamit na yung mga ano. Eh paano, mga Pilipino kasi bobo eh. Akala nila pag sinabing investment, that's always positive. Hindi. Merong investment scam. Hindi alam ng mga Pilipino yun. Basta pag sinabing investment, akala nila maglalagay ka pera, dadami pera mo. Tanga eh. Sige, ito na lang. Para mapaliwanag natin sa mga viewer, ano ba sa'yo, para sa'yo po, brother, yung investment sa'yo? Yun na lang. Para Alam mo, maluwag po sa magulo mga guys. kasi yung salitang investment eh. When you say Sobra po. investment, supposed to be, it's an asset, it's supposed to pay you. Ikaw dapat ang binabayaran ng investment mo. And it may Labas take some time. Pero ikaw dapat ang binabayaran ng investment mo, dapat yung pera mo o yung asset mo lumalago. Ganun ang konsepto ng investment eh. Investment. Ganun. Pero pag yung investment, lalagay mo pera mo dyan, tas TY na, putang kailangan ng investment yan. Yung crypto na ginagawa nitong mga scammer sa social media, na dinadawit pa yung gumagawa ng fake account ko, tapos nagpapa-invest, putang ina, napakabobo nga eh. Alam mong anong tawag dito? AI yung gamit eh. Feeling ko nga, hindi Pilipino yan eh. AI yung gamit. Pag nakita mo yung mga verbiage na ginagamit, malalim yung salita na hindi ginagamit ng ordinaryong taong bayan. Kahit ako, hindi ko ginagamit yun. Yung mga salitang ginagamit nila doon, parang kala mo Google Translate. Parang ganun ang konsepto. Parang Google Translate. Feeling ko AI yun eh. Eto, recently lang pala, Chinkitan. Ay! Chinkitan. May fake account si Chinkitan na kumakalat sa social media na parang nagpapa-invest din ng kung ano man. Hindi si Chinkitan yun. Hindi si Chinkitan yun. Kasi si Chinkitan nagbebenta ng libro yan eh. Pero hindi siya nagpapa-invest ng ganun. Crypto. Anyways, follow-up question, brother. Para makalipat ako sa TikTok. Yun na lang po, brother. Yun na lang. Okay, Salamat good. po talaga. Ayos. Thank you. Maraming salamat. Na-appreciate kita, Hans. Okay. Pilipinas. Lipat tayo sa TikTok. Ngayon pa lang, i-share nyo na muna itong live na to. Bago kayo umalis, i-share nyo muna sandali itong live na to. Tapos, lilipat tayo sa TikTok. Sa mga gusto tumarantado sa akin, you are welcome. Dito nyo na lang akong banggain. Personalin nyo na lang ako. Nadadala nyo pa sa social media, tanga documented lahat ng ginagawa ninyo. Video pa kayo, takip-takip pa kayo ng mukha, gago ka, tangin mo, sige, testing mo ako. Sige, magkita tayo sa TikTok. Ang TikTok account ko, The Chichester. Kita-kits, bye-bye.